Hinata ay papakita na kung gaano na ang inilakas ng mga bata kung kaya't si Rimuru ay lalabanan ang 5 sa one-on-one battle, habang si Kumara naman ay ipapakita na ang bagong appearance kung saan may bago na din itong kapangyarihan, at ipapaliwanag naman ni Luminous ang masamang balak ni Granville sa ating bida at kung ano ba talaga ang nakaraan nito at nagawa sa Western Nation. Kaya naman dahil matagal tayong naghintay ay simulan na natin ang chapter 137, at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat, let's go! Ang matinding problema ni Rimuru sa pagtatalaga niya sa napaka-importanting posisyon na ito ay naresolba ng mabilisan dahil sa paglalagay niya sa 3 primordial demon kung saan si Testarossa ay naging tagapamagitan, si Ultima ay naging hepe ng pulisya at si Carrera naman ay naging tagahatol ng Tempest. Pagkatapos nun ay nakapag-decide si Rimuru na tignan ng kalagayan ng mga bata at nais din siyang makausap ni Hinata dahil sa may sasabihin nito sa kanya. Sa loob ng Tempest Academy ay sinabi ni Alice na tigilan na raw ng mga lalaki ang paglalaro dahil kailangan nilang maglinis ng silid, pero tumanggi si Kenya na tumulong dahil kung nais daw maglinis nila Alice maghapon ay malaya silang gawin ang bagay na yon. Wika ni Ryota kay Kenya na sa palagay niya ay hindi maganda na galitin nila si Alice, ngunit sagot muli ni Kenya na tumahimik daw si Ryota dahil ito na ang araw upang lampasuhin niya si Alice at maging tunay na boss ng kanilang classroom. Kaya naman nagalit si Alice at pagsisisihan daw ni Kenya ang kanyang sinabi, habang tanong ng isa kung sino daw ang mananalo ngayon, at sagot naman ni Gil na tiyak na si Alice pa din ang magwawagi. Alam naman daw nilang lahat na may gusto si Kenya kay Alice kung kaya't hindi nito magagawang saktan ng Empress, samantalang sumingit naman si Rimuru dahil nagpapapansin lamang daw pala si Kenya sa kanyang crush, pero sa palagay niya ay kabaliktaran ng magiging resulta ng ginagawa ni Kenya dahil mas mainam kung magiging tapat ito sa kanyang nararamdaman at magpakita ng kabaitan. Subalit may biglang yumakap sa kanyang likuran at nasabi na hindi niya naramdaman ang presensya ni Chloe dahil mukhang nag-improve na ang skill nito, habang si Chloe ay napahehe lang habang nakayakap sa bida. Wika naman ni Alice na tigilan na raw ni Chloe ang pagyakap niya kay Rimuru at tanong ni Kenya na kailan pa raw dumating ang bida, habang ang iba naman ay nagkagulo nang makita nila ang leader ng kanilang bansa. Pagkatapos ng founding festival ay maraming tao ang nagsilipatan sa kanilang bansa, kaya naman marami ang gusto siyang makita at makamayan, pero salamat daw sa paglipat ng mga tao dahil hindi na lamang mga halimaw ang mga nag-aaral sa kanila. Sigurado daw na magiging maganda ang samahan ng mga tao at halimaw dahil sa nangyayari, sapagkat halata naman sa kanilang ikinikilos base na din sa behavior na kanilang ipinapakita. Sinabi ng isang lalaki na tigilan na raw ng lahat ang pagdumog nila kay Rimuru, at dito ay pinakita si Fritz, isa sa paladin ng Holy Empire of Clevilius. Tanong ni Fritz kung bakit nabisita si Rimuru nang walang pasabi sa kanila, at sagot ng bida na gusto niyang makita ang mga bata at nais din siyang makausap ni Hinata. Salamat daw sa pagiging teacher ni Fritz dahil malaki ang nagagawa nitong tulong sa paaralan, pero sagot ni Fritz na bukod sa masarap ang pagkain, nare-respeto siya ng mga bata ay ito ang perpektong dahilan para makaiwas sa napakahirap na pagsasanay na binibigay ni Hinata. Narinig ni Hinata ang kanyang sinabi kung kaya't sobra siyang nagulat sa mga sandaling ito, sabay sabing hindi niya akalain na may reklamo pala si Fritz sa kanilang pagsasanay. Labis na natakot si Fritz at hindi na alam ang gagawin, at wika muli ni Hinata na ginagawa niya ang lahat para makasabay ang current abilities ng mga paladin sa pagsasanay na kanyang binibigay, pero mukhang hindi daw ito pinagpapasalamat ni Fritz. Humingi ng pasensya si Hinata dahil alam naman niyang sobrang busy ni Rimuru ngayon, pero sagot ng bida na may sapat na siyang oras dahil naresolba niya na ang kanyang problema. Nagulat si Hinata sa kanyang narinig, pero base daw sa pagkakakilala niya sa bida ay maaaring nagtalaga ito ng mga baliw na personnel, habang sa isip ni Rimuru na paano niya sasabihin na 3 demon pure na dala ni Diablo ang inilagay niya sa posisyon. Inaya ni Hinata si Rimuru sa loob ng labyrinth dahil delikado kung sa labas nila isasagawa ang kanilang gagawin, at sa unang palapag ng labyrinth ay nais palang ipakita ni Hinata kung gaano na nag-improve ang mga bata. Tiyak daw na magugulat si Rimuru sa resulta ng pagsasanay ng mga bata sa ilalim ng gabay nilang dalawa ni Hakuro, at sagot ni Rimuru na kung gano'n na lamang ang pagpuri ni Hinata sa mga bata ay tiyak na umunlad talaga ang mga ito, at sagot ni Hinata na kung gusto itong makita ni Rimuru ay pwede naman niya itong labanan. Pagkatapos ng isang oras ay nagrereklamo ang mga bata dahil akala nila ay malaki na ang kanilang inunlad, pero sadyang napakalakas daw talaga ng bida, pero sa isip ni Rimuru na malaki na talaga ang inimprove ng mga bata dahil medyo natakot siya sa kanilang ginawa. Si Kenya daw kasi ay mas malakas na sa pangkaraniwang paladin, at kahit hindi pa ito perpekto ay tiyak na malaki ang ilalakas nito sa hinaharap, habang si Ryota naman ay maganda ang napiling strategy sa pakikipaglaban dahil magaling ang paggamit nito sa water at wind magic. Si Gale naman daw ang pinakamati
matibay, matatag at matigas sa lahat dahil nag-focus ito sa kanyang depensa at dahil taglay nito ang Earth Spirit ay mas lalo pa itong tumibay. Magaling din ang pinakita ni Alice dahil perpekto ang pagkontrol nito sa mga Magisteel na manika sapagkat hindi siya nagsasayang ng oras sa bawat pag-atake na kanyang ginagawa at dagdag pa raw doon ay bigla na lamang itong naglabas ng napakaraming sandata kung saan magkakabutas-butas daw ang kanyang katawan kung hindi lamang siya nagtataglay ng skill na kayang makita ang atake sa hinaharap. Pero si Chloe daw ang pinaka nakakatakot sa lahat dahil ang bawat pag-atake sa kanya nito ay higit na mas malakas kaysa kay Kenya pero mas mainam daw kung sasabihin niya na malayo ang lakas nito kay kukumpara sa apat. Kahit na nga raw ba umiiyaw ito ng cute habang nakikipaglaban ay hindi naman niya masasabing cute ang bawat pag-atake nito sa kanya at sa totoo lamang ay nakikita niya ang bawat pag-atake ni Chloe kung paano makipaglaban si Hinata pero sa bandang uli ay natalo pa din niya ang mga bata. Natuwa si Chloe dahil sobrang lakas daw talaga ni Rimuru pero sa isip ng bida na kung hindi niya binigay ang lahat ng kanyang makakaya ay maaaring natalo siya ni Chloe sa laban. Isang bata ang tumawag kay Rimuru at nahihiya pang sinabi na maaari daw ba silang maglaban pero sagot ng bida na kanina pa niya gustong itanong ito dahil sino daw ba ang batang may buntot. Tanong ng babae kung nakalimutan na raw ba siya ni Rimuru habang sa isip ng bida na hindi talaga niya ito maalala at sagot ni Hinata na nakalimutan na raw ba nito ang fox na pinaalaga sa kanya. Biglang naalala ni Rimuru ang eksenang iyon kaya tanong niya sa babae kung si Kumara daw ba ang nasa kanyang harapan habang si Kumara ay tuwang-tuwa dahil naalala na siya ng bida. Dahil sa pagpapangalan ni Rimuru ay nagkaroon ng ability si Kumara na maganyo bilang tao at kahit isa siyang boss ng floor 90 ay bihira naman na may tao ang kayang umabot sa palapag na iyon kung kaya't sa ngayon ay kasama ito ng mga bata upang mag-aral. Sumang-ayon si Rimuru na magkaroon sila ng laban ni Kumara at sa pag-ire ng babae ay lumabas ang kanyang siyam na buntot sa likuran na masasabing sobrang cute talaga ang kanyang appearance. Naalala ni Rimuru ang laban ni Ranga kay Kumara dahil ginawa niyang magic beast ang dalawa sa kanyang buntot at nasabi ng babae na ito na ang tamang oras para ipakita kay Rimuru ang kaya nilang gawin. Dito ay sinugot si Rimuru ng 8 magic beast na gawa sa 8 buntot ni Kumara habang sa pagkagulat ng bida ay nasabi ni Hakuro na ang paglaban sa 8 magic beast ng sabay-sabay ay medyo challenging kay Rimuru subalit sa pandang huli ay nagwagi pa rin ang ating bida. Nasabi ni Rimuru na malaki na ang inilakas ng mga bata pero sagot ni Kenya na hindi convincing ang pagkakasabi ng ating bida habang wika naman ni Alice na sa palagay niya ay si Chloe ang nangibabaw sa lahat dahil kahit tinatawag siyang empress ng lahat ay hindi pa rin niya matalo si Chloe. Sagot naman ni Kenya na ibang level na ang lakas ni Chloe dahil kahit magalit daw si Alice ay hindi na siya natatakot dito pero pag si Chloe na daw ang nagalit ay hindi siya magdadalawang isip na lumuhod upang humingi ng tawad. Magaling daw ang pinakita ni Kenya pero masyadong exaggerated ang ginagawa nitong pagporma sa laban na para bang may ginagaya ito sa manga at sagot ni Hinata na kahit ilang beses niyang pagsabihan si Kenya ay hindi pa rin ito binabago ang pagka-OA niya na paggalaw. Sagot naman ni Kenya na natutunan niya daw kasi ang kanyang pagporma kay Masayuki habang sa isip ni Rimuru na si Masayuki pala ang may sala kung bakit ganun ang ginagawa ni Kenya dahil tiyak na kinuha niya talaga ang pormang iyon sa manga. Wika naman ni Rimuru kay Chloe na kaparehas ng kay Hinata ang ginagawa nitong paggalaw sa paggamit ng sandata at tugon ni Chloe na ginawa niya ang lahat upang makopya kung ano ang ginagamit ni Jisoo dati. Wika ni Hinata na alam niyang hindi madaling gayahin ng estilong iyon na siyang sinang-ayunan ni Rimuru habang si Hakuro ay sumang-ayon din dahil marami na siyang naturuan na bata pero wala pa siyang nakitang kasing talented ni Chloe. Nagpatuloy na si Hakuro sa pagsasanay sa mga bata habang nasabi ni Hinata na masyado pang bata ang edad ng 5 at dahil ayaw niyang maligaw ng landas ang mga ito ay nais niyang ipakita kay Rimuru kung ano ang kanilang kalagayan. Madaming tao sa bayan ang pwedeng magbigay ng gabay sa mga bata pero sisiguraduhin daw nila na hindi makakatanggap ang mga ito ng masasamang gabay at sagot ni Hinata na gaya ng kanyang naisip ay yun mismo ang sasabihin ng bida. Change topic na daw sila dahil kinukulit siya ni Luminous kung kailan magaganap ang program tungkol sa musika at naalala ng bida na gustong gusto ni Luminous ang recital na ginawa nila Shuna sa Founding Festival. Pwede naman daw nilang ayusin ang bagay na yun sa kahit anong oras dahil sila Baton kasama ang orkestra ay walang tigil na nagsasanay para mapalawak ang kanilang kaalaman sa musika pero sagot ni Hinata na sa totoo lamang ay namanga siya dahil naalala ni Rimuru ang lahat ng kanta na yun dahil imposible para sa kanya na isaulo ang bawat detalye ng isang kanta. Napapangisi si Rimuru dahil inaamin na ngayon ni Hinata kung saan siya mahina pero sa totoo lamang daw ay nagawa niya ang bagay na yun dahil sa tulong ni Raphael Sensei. Tiyak na medyo masakit sa ulo ang pagta-transport na kanilang gagawin sa mga musician pero pwede naman nilang isama ang ilang paladin at gamitin ng portal para makarating sa
Lobilius. Tanong ni Chloe kung may pupuntahan daw ba si Rimuru kasama si Hinata dahil gusto niya ding sumama, habang si Alice ay nais ding makita ang recital, kung kaya't si Kenya ay napasama na din dahil sasama si Alice, habang ang dalawa din ay hindi magpapauli sa kasiyahan. Wika ni Kumara na gusto niya ding sumama, kaya naman wala nang nagawa si Rimuru kundi pumayag at isama ang lahat, at ngayon ay magkakaroon sila ng musical exchange na gagawin sa Lobilius. Ngayon ay nakarating na sila sa harapan ng gate sa Lobilius, at ayon sa kanilang schedule ay sasaayos nila bukas ang mga gamit, at sa sumunod na araw pagkatapos ng bukas ay magsisimula na ang kanilang rehearsal. Tanong ni Hinata kung maliwanag ba sa lahat ang kanilang schedule, at tanong ni Rimuru kung hindi ba ito mahirap para kay Baton, pero sagot ni Baton na sapat na ang isang araw para sa kanilang paghahanda. Araw-araw daw silang nagsasanay para sa paghahanda sa mga ganitong klaseng event na mangyayari, at nagkaisa daw silang lahat upang sagutin ang tawag sa kanila ng Lobilius, kung kaya't ang dalawa ay natuwa sa pinakita nila Baton, at muling sinabi ni Hinata na wini-welcome niya ang lahat sa pagdating nila sa Holy Empire of Lobilius. Sumunod ay biglang sinabi ni Baton na isang regular na mamamayan lamang sila ng Tempest, pero okay lamang ba na magkaroon sila ng ganitong klaseng silid na tutuluyan, ngunit sagot ng bida na pinapakita lamang ng Lobilius na umaasa sila sa magandang ipapakita nila Baton, kung kaya't samantalahin na nila ang hospitality na kanilang matatanggap. Ang pagkakaalam daw ni Rimuru ay may isang taga-silbi ang nakabantay sa bawat silid, kung kaya't magsabi lamang daw sila Baton kung may gusto silang ipakuha or iutos sa mga yaya, kaya naman wag daw itong mahuhuli sa dinner party na mangyayari mamayang gabi. Sa gabi ng dinner party ay naganda ang Lobilius ng iba't ibang mga pagkain na kasing laki lamang ng kutsara, habang sila Kenya ay nakala na hindi sila mabubusog sa simula, pero bandang huli ay inihimas nila ang kanilang tiyan dahil sa pagkabusog. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ang bata kay Rimuru upang matulog, at tanong ni Diablo na ano ang susunod na gagawin ng bida dahil narinig niyang may bar sa loob ng gusali, pero sagot ni Rimuru na kahit siya ay naaakit ay kailangan niyang tumungo sa kanyang silid. Hindi nakita ni Rimuru si Luminous sa dinner party, at ayon sa kanyang pagkakakilala dito ay tiyak na bibisitahin siya nito sa kanyang silid, pero nang siya ay makapasok ay sinabi ni Shio na may katulong ang nagtatanong kung nais daw ba ni Rimuru na magkaroon ng room service. Dito ay pinakita si Luminous kung saan nakapangsuot muli siya ng pangkatulong, at pag-aaya ni Rimuru na masarap uminom ng alak sa oras ng kabusugan. Sila lang ang tao sa loob ng bar, at nasabi ni Luminous na akala niya ay magugulat niya ang bida, pero sagot ni Rimuru na inaasahan niya na ang gagawin ni Luminous. Pero sa kanyang isip na hindi niya inaasahan na magko-cosplay na naman si Luminous, at nasabi ni Luminous na pinabilib siya ng bida dahil hindi nito sinama ang evil dragon na si Beldora, at sa isip muli ni Rimuru na hindi niya na kailangan pa ng payo ni Raphael Sensei dahil hindi niya talaga isasama si Beldora sa teritoryo ni Luminous. Si Gunter na isang butler ang nagsisilbing bartender ngayon, habang narito din si Luis na siyang gumaganap na Holy Emperor, at tanong ni Rimuru kung bakit wala dito ngayon si Hinata. Sagot ni Luis na inaya niya ito, pero sinagot siya ni Hinata ng walang kwentang sagot tungkol sa makakasira daw sa kanyang balat kapag nakulangan siya ng tulog, at sagot ni Gunter na kahit naging santo na si Hinata ay hindi pa rin mabago nito ang kanyang nakasanayan bilang tao. Wika ni Luminous na totoong kailangan ni Hinata ng sapat na tulog dahil kalaunan ay magiging isa itong spiritual life forms, pero ang kanyang pagbabago ay matagal-tagal pa ang proseso dahil malaki ang kinakailangang panahon para tuluyang mag-evolve ang isang tao. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang isang superhuman na si Hinata sa mga oras na ito dahil hindi pwedeng ihilan tulad ang evolution ng halimaw sa evolution ng isang tao. Tanong ni Rimuru kung ano ang gustong ipaalam ni Luminous sa kanya, at sagot nito na alam naman daw siguro ni Rimuru na buhay pa rin si Granville Rosso, ang dating member ng Seven Luminaries. Sagot ni Rimuru na oo, na pag-alaman namin ito kay Glenda, at tugon ni Luminous na mukhang gumagawa muli ng pagkilo si Granville, at dahil ayaw niyang matigil ang mangyayaring concert ay nais niyang humingi ng tulong sa bida. Habang sarap na sarap si Luminous sa cake ay napanggit ni Rimuru na sinasabi daw ba ni Luminous na aatake si Granville sa mangyayaring concert, pero bakit daw hindi ito sabihin kay Hinata upang palakasin ang kanilang depensa. Subalit sagot ni Luminous na wag daw maliitin ng bida ang depensa ng Lobilius dahil pinalakas na nila ang kanilang barrier para sa paghahanda nila kung sakaling aatakihin muli sila ng evil dragon na si Beldora. Wika ni Luis na ang kinakatakot nila ay baka umatake si Granville sa butas na hindi nila alam, sapagkat ang Lobilius ay dating kuta ni Granville Rosso dahil ilang taon din itong may hawak ng authority sa bansa at maaaring nagsagawa ito ng daan nang hindi nila alam. Sagot naman ni Gunter na si Granville bilang hero of light ang siyang dating lumaban kay Luminous, at base sa karanasan nito ay kaya nitong magtago at kahit sila ay hirap nilang tukuyin kung nasaan ito. Naiintindihan na ngayon ni Rimuru ang ibig sabihin nila Luis, pero sagot ni Diablo na isang kahangalan daw ang kanyang naririnig at sana
daw ay wag istorbohin nila Luminous ang kanyang master para sa walang kwentang bagay. Napatingin sila Gunter at Luis nang magsalita si Diablo habang napatawa naman si Luminous dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na napaamo ng bida ang isang primordial demon gaya ni Black. Sagot ni Diablo na sana ay wag siyang tawagin ni Luminous bilang Black dahil nagkaroon na siya ng magandang pangalan mula sa kanyang master, pero pinatigil ni Rimuru si Diablo at sinabing nais niyang mapanatili ang magandang pagkakaibigan niya kay Luminous. Humingi naman agad ng sorry si Diablo at wika muli ni Luminous na tama ang sinabi ni Diablo dahil mali naman talaga na humingi siya ng request sa bida, pero may maganda raw siyang rason kung bakit niya ito sinasabi kay Rimuru. Si Granville daw ay isang hero, isang nilalang na nagmula sa Hero's Egg kung saan pwede nila itong tawagin bilang true hero, at ngayong nakawala na ito sa kanyang pangangalaga ay hindi niya na mahulaan kung gaano na ito kalakas. Sa isip ni Rimuru na gaano daw kaya kalakas ang mga true hero dahil ang isa sa mga ito ay nagawang maisil si Veldora, at report ni Raphael Sensei na kung ang true Demon Lord ay nagtataglay ng Demon Lord Seat, ang mga hero naman na nagtataglay ng Hero's Egg ay magiging isang tunay na hero. Sa madaling salita ay ito ang larawan ng evolution ng true Demon Lord at true hero kung saan sumasailalim sila sa tinatawag na awakening. Maaari daw na isang kapalaran na pagtagpuin ng tadhana ang Demon Lord at hero, at dahil isang true hero si Granville ay kasing lakas daw kaya siya ng isang tunay na Demon Lord. Tanong ni Rimuru na sinasabi daw ba ni Luminous na mas malakas si Granville kung ikukumpara kay Hinata, at sagot ni Luminous na oo, tama ka dahil alam ko rin ang katotohanan na mas malakas si Granville kay Carrion, ganun na din sa mga nakaraang Demon Lord. Parehas daw sila ni Granville ng layunin kung kaya't hinayaan niya ito na mapailalim sa kanya dahil nais niyang magamit ang power nito in case na kailanganin niya ito sa hinaharap. Subalit nag-traitor ito bago pa man niya magamit si Granville, at sa palagay daw ni Rimuru na kumikilos na ito ngayon dahil sa pagkamatay ni Maribel. Maaari daw na si Maribel ang susi sa mga ambisyon ni Granville base sa pinibigyan nitong respeto sa babae, at tanong ni Rimuru kung ano ba ang ambisyon ni Granville pero hindi na ito sinagot pa ni Luminous. Matagal nang pangarap ni Granville na magkaroon ng kapayapaan sa mundo at maraming beses na itong nakipaglaban sa mga magic beasts, at ang pagpatay niya sa mga halimaw ay upang ipakalat sa lahat na may karapatang mamuhay ang mga tao. Ilang beses na din niyang nakalaban si Granville noon hanggang sa maintindihan nito na willing siyang mamuhay kasama ang mga tao imbis na ubusin ito, at nang sila ay magkaroon ng kasunduan ay kumalat na ang kapayapaan sa Western Nation hanggang sa lumaki na ang maliit na grupo na ngayon ay tinatawag ng Lobilius. Si Granville din daw ang nagsuggest na magkaroon ng council sa Western Nation. Binabantayan niya din ng mabuti ang pagkilos ni Dagruel at ng Evil Dragon na si Veldora. Siya din ang tumitingin sa mga demons sa North at nakipagtulungan sa dwarves upang maimbestigahan ang nangyayari sa loob ng Eastern Empire para makasabay sila sa pag-unlad nito. Matagal na raw ginagawa ito ni Granville Rosso habang sa isip ni Rimuru na ang kapayapaan pala sa mundo ay pasasalamat sa mga nagawa ni Granville kung kaya't nararapat talaga itong maging tunay na hero. Base daw sa kanyang narinig ay walang rason si Granville para maging hostile kay Luminous kung kaya't ano daw kaya ang dahilan nito ngayon, pero sagot ni Luminous na may isang dahilan siyang naiisip pero hindi niya ito sasabihin sa ating bida. Nakatanggap daw si Luminous ng balita tungkol sa motibo ni Granville dahil narinig daw ba ni Rimuru ang pangalang Yuki, at sagot ng bida na si Yuki ang kumikilos ng patago sa mga nangyayari. Nakikipag-usap daw si Yuki kay Granville at mukhang nagkaroon sila ng kasunduan, at sagot ni Rimuru na ang motivation pala ni Yuki ay umiikot sa layunin ni Granville. Sa palagay daw ni Luminous na ang target ngayon ng dalawa ay walang iba kundi ang ating bida, at nasabi ni Shio na gusto ni Yuki na labanan ni Rimuru si Granville kung kaya't nabilib ang bida dahil paminsan-minsan pala ay gumagana ang utak ni Shion. Dagdag pa nito ay wala dapat silang ipag-alala dahil dalawa sa Big Four ang nagbabantay sa ating bida na siyang kinatuwa naman ni Diablo, at nasabi ni Luminous na mag-ingat lagi si Rimuru pero ang tanging inaalala niya lamang ngayon ay hindi maantala ang mangyayaring concert sa Lobilius. Kaya naman nagpaalam na ang vampira habang sa isip ni Rimuru na tinatawag ni Luminous na isang banta si Granville pero mas mahalaga sa kanya ang concert, at dito na nagtatapos ang unang gabi niya sa Lobilius. Marahil ay marami na namang magsasabi na nakakapitin pero wala tayong magagawa kundi maghintay muli ng isang buwan para sa chapter 137, at kung nabitin ka ay manggigil ka na lang. Goodbye!